Ngayon po ay tayo ay nasa unang linggo ng karaniwang panahon, first week in ordinary time. At napakaganda nga po na sinimulan po natin tong linggo na to ng first week ng ordinary time, yung sinelebrate po natin ng Martes. Tatandaan niyo po ba kung anong piyesta yung nag-celebrate ng Martes? Yung piyesta po ng Nazareno. Dahil nga po yung mga ebanghelyo po natin nitong unang linggo ito ay tungkol po sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Kung napansin niyo po, tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon, at isa po sa epekto po niyan ay yung pagdumog sa Kanya ng mga tao. Sa mga bayan po na pinupuntahan niya, talagang lagi siyang dinudumog ng tao, hindi na po siya makapangaral ng maayos dahil lagi po siyang pinupuntahan ng mga tao. At ganoon din nga po yung makikita natin noong sa kapistahan ng Nazareno. Kung napanood niyo po yung mga video nito, talaga pong dinudumog ang ating Panginoon. Tingin ko po kung ganun po ang gagawin ng ating Panginoon, halimbawa dito sa ating simbahan, siya ay maglalakad papunta sa dulong bayan. Pag in-announce natin, tingin ko po kung ano yung nangyayari sa Quiapo, ganun din yung mangyayari dito. Dudumugin po talaga ang ating Panginoon. At ako po ay hindi naman po ako deboto ng Poong Nazareno, pero ako po ay masugid na taga-subaybay nito. Ako po ay supporter nito dahil nga po ako ay namamangha. Namamangha po ako sa dami ng tao na nagpupunta po dito, mas lalo na sa traslasyon. Hindi po ba noong itong nakaraan, ilan po ba ang dumalo? Around 6 million daw, 6 million. Isa po ito sa mga tinitingnan ko pagkatapos po ng prosesyon. Ilan kaya ay dumalo? At isa rin po sa tinatanong ko is gano'ng katagal yung prosesyon, di po ba? Ngayon po medyo mas mabilis kasi 15 hours lang. Pero alam niyo po, sa aking pagsubaybay dito po sa traslasyon, pag po ako'y nakakapanood na ng video, maganda po kasi sa picture mas lalo na po sa mga dyaryo, hindi ba? Pag pinignan niyo yung picture, napakarami talagang tao. Pero pag nag-zoom in na po kayo, pinanood niyo na po yung video, ako po ay nagkakaroon ng maraming tanong. Kasi po ako'y namamangha talaga doon sa mga ginagawa ng tao. Pag nag-zoom in na po yung video, ako po ay nagtatanong, sabi ko, ba't ba sila naglalakad ng nakapaa? O hindi po kaya, bakit ba sila nagkakagulo talagang makalapit sa Poong Nazareno? Nagtatapakan na sila, nagsisiksikan, talagang hinahagis nila yung kanilang pinto. Pag po kayo nanonood nito, ako pinagkakaroon ng maraming katanungan. Namamangha ako bakit nila ginagawa ito. At alam niyo po, ito pong nangyayari pong ito ay makikita natin din sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, kung natatandaan po yung kwento niya dito sa ating ebanghelyo, ang ating pong Panginoon ay nangangaral po sa isang bahay. Halimbawa po sa inyo yung bahay. Isipin niyo po sa inyo yung bahay. Ang ating Panginoon ay nangangaral sa inyong bahay. Napakaraming tao dun sa inyong bahay hanggang sa labas. Tapos po mamaya-maya ay bigla kayong may narinig. May naririnig na pumupukpok. Yung po pala dahil nga yung inyong bubong ay meron ng sumisira ng inyong bubong. Yan po yung nangyari sa Ebanghelyo, di ba po? Merong biglang sumisira ng inyong bubong. Ano ba masasabi mo kung ikaw yung may-ari ng bahay? Wag niyong gawin niya, ba't niyo sinisira yung bubong? Sila nga po, kaya po nila sinisira sa ating ebanghelyo dahil meron po silang may sakit, merong paralitiko na gusto nilang ihatid sa ating Panginoon. At dahil nga po hindi sila makapasok sa bahay, dinaan po nila sa bubong. Pero imagine po natin kung atin yung bahay na ito, hindi po ba parang masasaktan tayo? Bakit sinisira yung bubong ng aking bahay? Kung pwede lang sabihan yung mga taong ito, pwede po ba wag niyo na pong sirain yung bubong ng aking bahay? Pwede niyo po maghintay na lang na matapos ang ating Panginoon na mangaral. Diyan lang po kayo sa labas. Pagkatapos, saka po kayo pumasok. Pero hindi po ganyan ang nangyari. Bagkus ay sinira nga po nila yung bubong. Sinira nila yung bubong at saka po dinala po yung may sakit sa harap ng ating Panginoon. Kung tayo po may-ari ng bahay, pwedeng ganito po ang reaksyon natin. Bakit niyo ba ginawa yan? Bakit niyo sinira yung bubong ng aking bahay? Pero nung dali na po yung may sakit sa harapan ng ating Panginoon, ano ang nakita ng ating Panginoon? Yung pananampalataya ng mga tao, hindi po ba? Yun ang nakita ng ating Panginoon, yung pananampalataya ng mga tao. Kaya po napakaganda yung ebanghelyong pong ito, mas lalo na po sa akin, dahil nga po ako yung taga-subaybang ng Nazareno, pero ako po yung nagkakaroon ng maraming tanong pag po ako yung nakakapanood ng mga video na ito. Napakaganda po. Dahil nga po, kahit po ako nagtatanong, bakit ba nila ginagawa yun? Bakit nila ginagawa yun? Ba't sila nagpapakahirap? Nilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib. Pero maganda pong tingnan po ang perspektibo ng ating Panginoon. Sa mata ng Diyos, ano ang nakikita ng mga Panginoon?
dito sa taong nasa Ebanghelyo? Anong nakikita niya doon sa mga deboto ng Nazareno? Hindi ba't yung kanilang pananampalataya? Napakaganda po. Ang nakikita ng ating Panginoon ay ang pananampalataya. At sa ating pong buhay, napakarami po talagang tanong, hindi po ba? Kahit po sa ating pananampalataya, marami tayong hindi naiintindihan. Bakit ba natin ginagawa yan? Bakit ba bawal ang mga bagay na yan? Kahit po sa ating buhay, di ba po ang dami nating tanong? Bakit ba nangyayari sa akin ito? Bakit ang daming panghirap na nangyayari sa akin? Pero sa ating Ebanghelyo po, ito po yung magandang pagnilayan. Yung kahalagahan po ng liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang maunawaan po natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Upang maunawaan po natin kung bakit po ganito ang ating mga pananampalataya. Aminin po natin talaga po sa ating pananampalataya sa ating buhay, marami po tayong katanungan, hindi po ba? Marami tayong hindi naintindihan. Kaya po sa banal na misang ito po magandang hilingin po natin ang liwanag ng ating Panginoon at nang sa gayon po yung mga bagay na hindi malinaw sa ating buhay, ang mga bagay na hindi malinaw sa ating pananampalataya, ang mga bagay na gumugulo sa ating buhay ay magkaroon ng liwanag. Kaya po sa banal na misang ito po sana ang hilingin ng bawat isa sa atin at nang sa gayon po maunawaan natin ang mga nangyayari sa ating buhay, maunawaan po natin ang nangyayari sa ating paligid. At nang sa gayon po, mas lalo pong maging mas matiwasay po ang paglalakbay natin dito sa lupa. Please all stand.